tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding krisis sa karagatan ang sumiklab matapos mapatay ang 4 na tripulante at 2 tagasagip sa isang pag-atake ng mga rebeldeng Houthi sa kipot ng Bab el-Mandeb. Kasabay nito, pinuntirya naman ng militar ng Estados Unidos ang isang barko sa Gulf of Oman. Direkta nating tutukan ang pinakahuling kaganapang ito na nagdudulot ngayon ng malaking banta sa pandaigdigang seguridad sa paglalayag at kalakalan. Sa ulat mula sa Ministry ng Transportasyon ng Yemen, kinumpirmang kabilang sa mga nasawi sa cargo ship na Tihama ang 3 mamamayan ng Pakistan at isang Indonesian. Bukod sa kanila, 2 miyembro ng Yemeni Coast Guard at National Resistance Forces ang napatay habang sinusubukang iligtas ang mga tripulante. Ang trahedyang ito ay nagpapakita ng tumitinding panganib na kinakaharap ng mga inosenteng mandaragat sa rehiyon. Kung lubos na makukumpirma ang mga nasawi sa barkong Tihama na pagmamay-ari ng isang kumpanyang Ehipsyo, ang kauna-unahang napaulat na pagkamatay dahil sa pag-atake ng Houthi mula nang magsimula ang digmaan noong Pebrero 28. Ang pangyayaring ito ay nagmamarka ng isang mapanganib na pag-init ng sitwasyon kung saan hindi na lamang pinsala sa ari-arian kundi buhay na rin ng mga sibilyan ang direktang nalalagay sa panganib dahil sa mga pag-atake ng mga rebelde. Ayon sa grupong pangseguridad na AMBRE, ang barkong Tihama ay inatake habang nakadaong sa hilagang silangan ng Perim Island sa Yemen. Bagamat inaangkin ng mga Houthi na ang kanilang inatake ay isang barkong nagdadala ng mga kagamitang militar ng Saudi Arabia, pinabulaanan ito ng mga lokal na autoridad. Ang Tihama ay isang maliit na cargo ship na kamakailan lamang ay umalis mula sa daungan ng Al-Mukha na kontrolado ng gobyerno ng Yemen. Isang masakit na trahedya ang sinapit ng mga tagasagip mula sa National Resistance Forces, isang grupong laban sa Houthi. Matapos ang unang pag-atake, agad na rumisponde ang pangkat ng mga tagasagip upang tulungan ang mga sugatang tripulante. Gayunpaman, muli silang pinaputukan ng mga Houthi habang nagsasagawa ng operasyon. Dahil dito, 2 tagasagip ang idineklarang patay sa mismong pinangyarihan ng insidente. Maliban sa 6 na nasawi, umabot naman sa 10 katao ang sugatan sa malagim na insidenteng ito sa kipot ng Bab el-Mandeb. Kasama sa mga sugatan ang 7 tripulante ng Tihama, 2 tauhan mula sa Coast Guard at isang miyembro ng National Resistance Forces. Kasalukuyan silang ginagamot habang patuloy na binabantayan ang kanilang kalagayan. Ang pag-ataking ito ay nag-iwan ng matinding epekto sa mga tauhang pandagat sa lugar. Nagawa namang kumpirmahin ng ahensyang Reuters ang pagkakakilanlan ng barkong Tihama sa pamamagitan ng pagsusuri sa hugis ng kubyerta at palo nito batay sa mga lumang larawan. Ang mga nakuhang larawan sa pantalan ay tumugma rin sa mga imaheng kuha ng satellite at topografiya ng lugar. Ipinapakita ng mga detalyeng ito na ang biktima ng pag-atake ay isang lehitimong cargo ship at hindi isang barkong militar gaya ng sinasabi ng mga Houthi. Kinumpirma rin ng datos sa pagsubaybay sa barko na ang Tihama ay nasa malapit sa Murad, Yemen noong Agosto 11. Ang petsang ito ay pinatunayan ng 2 opisyal ng Yemeni Coast Guard at 2 opisyal ng militar ng gobyerno. Bukod dito, ang kumpanyang Briton sa seguridad sa dagat na AMBRE ay naglabas din ng pahayag na nagpapatunay na nagkaroon nga ng marahas na pag-atake sa naturang sasakyang pandagat sa mismong araw na iyon. Ang marahas na aksyong ito ng mga Houthi ay bahagi ng kanilang idineklarang blockade o embargo sa dagat laban sa Saudi Arabia sa Red Sea noong Hulyo 20. Sinabi ng grupo na ito ay tugon sa umano'y pagkubkob ng Saudi Arabia sa Yemen. Gayunpaman, mariing itinanggi ng pamahalaan sa Riyadh ang mga paratang na ito at sinabing walang katotohanan ang naturang blockade. Ang hidwaang ito ang patuloy na nagpapahirap sa paglalayag ng mga barko sa rehiyon. Sa kabilang banda, nagpalabas ng pahayag ang mga Houthi na kumukumpirma sa kanilang pag-atake sa isang barkong nagdadala ng mga kagamitang militar ng Saudi Arabia sa kipot ng Bab el-Mandeb, ngunit hindi nila pinangalanan ang partikular na barko. Ang Saudi Center for International Communication ay hindi agad sumagot sa mga kahilingan para sa komento ukol dito na lalong nagdagdag ng misteryo at tensyon hinggil sa tunay na motibo ng pag-atake. Iniulat naman ng UK Maritime Trade Operations o UKMTO, isang ahensyang kaanib sa hukbong dagat ng Britanya, na nakatanggap sila ng ulat tungkol sa isang insidente sa kipot noong Martes. Ayon sa kanila, isang barko ang tinamaan ng hindi pa matukoy na projectile.
Ang ulat na ito ay lalo pang nagpapatunay na ang buong lugar ay nananatiling isang mapanganib na sona para sa lahat ng uri ng komersyal na paglalayag. Habang nagkakagulo sa Red Sea, gumawa naman ng hakbang ang militar ng Estados Unidos sa Gulf of Oman. Iniulat ng US Central Command na nagpakawala sila ng 2 Hellfire missile upang lumpuhin ang sistema ng pagpipiloto ng barkong Velanova na may bandila ng Panama. Ang barkong ito ay patungo sana sa isang daungan sa Iran ng harangin ng puwersang Amerikano. Ang aksyong ito ay bahagi ng mas malawak na pagpapatupad ng blockade ng Estados Unidos. Ayon sa pahayag ng Central Command, binalewala ng Velanova ang paulit-ulit na babala na huminto dahil sa paglabag sa naval blockade na ipinatupad sa mga daungan ng Iran. Dahil sa pagtanggi nitong sumunod sa mga babala, napilitan ang puwersang Amerikano na gumamit ng dahas upang pigilan ang pag-usad ng barko. Ipinapakita nito ang determinasyon ng Amerika na harangan ang anumang iligal na transportasyon patungo at mula sa Iran. Ang Velanova, ika-12 barkong inatake ng puwersa ng Estados Unidos mula nang i-anunsyo ang blockade noong Abril at ikatlo mula nang muling ipatupad ito noong Hulyo 14. Ang sunod-sunod na operasyong ito ay nagpapakita ng mas pinahigpit na pagbabantay ng militar ng Estados Unidos laban sa mga barkong nakikipagtulungan sa Iran. Ang bawat hakbang ay naglalayong putulin ang mga ruta ng supply na maaring magamit sa pagpopondo ng kaguluhan. Bago ang insidente, ang Velanova ay napaulat na dumaong sa Mumbai, India at Port Klang sa Malaysia. Ayon kay Charlie Brown, isang nakatataas na tagapayo sa grupong United Against Nuclear Iran, ang mga daungang ito ay madalas ding bisitahin ng mga barkong may kaugnayan sa Iran. Ang pagsubaybay gamit ang satellite at datos ng mga barko ang nagbigay daan upang matukoy ang kahina-hinalang ruta ng Velanova bago ito tuluyang hinarang gamit ang mga Hellfire missile. Ayon pa kay Charlie Brown, ang pagkaparalisa at pagpigil sa Velanova malapit sa linya ng blockade sa Gulf of Oman ay nagpapakita ng mas mahigpit na pagsusuring ipinapatupad ngayon sa mga pagpapadala ng kargamentong may kaugnayan sa Iran. Ang bawat barkong dumaraan sa rutang ito ay sumasailalim sa mahigpit na pagbabantay upang matiyak na walang lumalabag sa mga internasyonal na parusa at kasunduan sa seguridad sa karagatan. Pinaniniwalaang tinamaan ang barkong Velanova sa layong humigit kumulang 71 nautical miles o 131 kilometro mula sa baybayin ng Pakistan. Ang ulat na ito ay inilabas ng Vanguard, isang kilalang grupong Briton sa pamamahala ng panganib sa dagat. Ang lokasyon ng insidente ay nagpapakita na ang operasyon ng Estados Unidos ay umabot na sa mga madiskarteng lugar malapit sa Timog Asya. Dahil sa mga pag-ataking ito, ang trapiko ng mga barko sa kipot ng Bab el-Mandeb at Red Sea ay bumagsak ng higit sa 50% kumpara sa mga nakaraang taon mula 2023 hanggang 2025. Maraming kumpanya ng pagpapadala ang nagpasyang umiwas sa rutang ito dahil sa pangamba para sa kaligtasan ng kanilang mga tripulante at kargamento. Ang pagbaba ng bilang ng mga barko ay nagdudulot ngayon ng malaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Lalo pang bumaba ang trapiko ng iulat ng Kepler na may average na 32 barko na lamang bawat araw ang dumaraan sa kipot noong nakaraang linggo. Mas mababa ito kumpara sa dating average na 50 barko bago ipatupad ang blockade ng mga Houthi. Ang malaking pagbawas na ito ay nagpapakita ng lumalalang problema sa daloy ng mga bilihin at langis na karaniwang dumaraan sa mahalagang rutang ito ng kalakalan. Mas malala naman ang sitwasyon sa Strait of Hormuz kung saan 6 na barko na lamang ang nakadaan noong Lunes mula sa dating average na 11 at sa antas bago ang digmaan na 130 hanggang 140 barko. Ang dramatikong pagbagsak na ito ay nagpapakita ng tindi ng epekto ng sigalot sa gitnang silangan sa buong mundo, habang ang mga bansa ay patuloy na naghahanap ng ligtas na ruta para sa kanilang kalakalan. Isang malaking dagok sa depensa ng Ukraine matapos mabatid na tila nabigo ang kanilang tanyag na Patriot Missile Defense System na harangin ang mga makabagong missile ng Russia sa isang malawakang pag-atake kamakailan. Ayon sa mga ulat, bagaman muling nagpaputok ang Patriot System matapos ang ilang linggong pananahimik dahil sa kakulangan ng bala, wala itong naitalang matagumpay na pagharang laban sa mga hypersonic at ballistic missile ng Moscow. Inihayag ng Air Force Command ng Ukraine na naging target sila ng isang dambuhalang air assault kung saan gumamit ang Russia ng hindi bababa sa 120 drone kasabay ng mga sopistikadong Zircon hypersonic cruise missile at Iskander-M tactical ballistic missile.
Gayunpaman, kapansin-pansin na sa pagkakataong ito, hindi idineklara ng pamahalaan ng Kyiv ang eksaktong bilang ng bawat uri ng missile na kanilang pinabagsak. Ang hindi paglalabas ng detalyadong ulat tungkol sa mga naharang na missile ay malawak na binibigyang kahulugan ng ilang analyst bilang isang tahimik na pag-amin ng Ukraine na wala silang napigilang kahit isang missile sa huling serye ng pambobomba. Ang kawalan ng kakayahang protektahan ng kanilang himpapawid laban sa mga hypersonic na armas ay nagpapakita ng lumalalang krisis sa kanilang sistema ng depensa sa himpapawid na labis na umaasa sa tulong ng kanluran. Ayon sa ulat ng militar ng Ukraine, ang pangunahing direksyon ng pananalakay ng Russia ay nakatutok sa mga rehiyon ng Kyiv at Zaporizhia. Bagamat nagawa nilang pabagsakin ang 78 drone, 21 lokasyon ang matagumpay pa ring tinamaan ng mga missile, habang ang mga labi ng mga sumabog na drone ay bumagsak sa 5 magkakaibang lugar na nagdulot ng matinding pinsala at takot sa mga residente roon. Sa panig naman ng Moscow, kinumpirma ng Ministry of Defense ng Russia na nagsagawa sila ng isang koordinadong pag-atake gamit ang mga sandatang may mataas na katumpakan mula sa lupa at dagat. Ayon sa kanilang pahayag, ang mga pangunahing target ng operasyon ay ang mga pasilidad ng industriyang pandepensa ng Ukraine, pati na rin ang mga kritikal na sentro ng transportasyon at lohistika na matatagpuan sa loob ng Kyiv at Zaporizhia. Partikular na tinarget sa kabisera ng Kyiv ang automated transit at sorting hub ng Nova Poshta, isang kilalang kumpanya ng lohistika sa bansa. Ayon sa alegasyon ng militar ng Russia, ang pasilidad na ito ay hindi lamang ginagamit para sa mga sibilyang pakete, kundi nagsisilbi rin umanong lihim na imbakan at sentro ng distribusyon para sa mga kagamitang may dual use na direktang sumusuporta sa mga operasyong militar ng Ukraine. Inakusahan ng Russia ang pasilidad ng Nova Poshta na naglalaman umano ng mga sensitibong piyesa para sa paggawa ng mga long-range at medium-range drone, mga robotic system, at mga sopistikadong kagamitang ginagamit sa elektronikong pakikidigma. Ang pag-atake sa transport hub na ito ay naglalayong putulin ang daloy ng supply ng Ukraine para sa mga operasyon ng drone na madalas gamitin sa pag-atake sa mga teritoryong kontrolado ng Russia. Bukod dito, tinamaan din ng mga missile ang Kyiv 3 Logistics at Transport Center ng Sunpark, isang kumpanyang nagpapaupa ng mga opisina at bodega. Ayon sa Ministry of Defense ng Russia, ang higanteng pasilidad na ito na may lawak na 50,000 metro kwadrado ay naglalaman umano ng humigit kumulang 15,000 drone, kasama ang mga istasyon ng kontrol sa lupa at iba pang kritikal na bahagi para sa kanilang operasyon. Samantala, sa lungsod ng Zaporizhia na kasalukuyang kontrolado pa rin ng Ukraine, pinuntirya ng Russia ang Zaporizhtal Metallurgical Plant. Ang pabrikang ito ay pinaniniwala ang gumagawa ng mga espesyal na steel plate na ginagamit bilang protective armor para sa mga sasakyang pandigma, mga materyales para sa pagpapatibay ng mga depensang militar, at mga bahagi para sa paggawa ng mga lambat kontra drone na ginagamit bilang pananggalang laban sa mga pag-atake. Ayon sa AMK Mapping, isang account sa platform na X na dalubhasa sa pagsubaybay sa open source intelligence o OSINT tungkol sa digmaan sa Ukraine, nagpakawala ang Russia ng 2 ballistic missile at 4 na Zircon hypersonic cruise missile patungo sa Kyiv. Ang paggamit ng mga hypersonic missile na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng Moscow na lagpasan ang anumang uri ng air defense na kasalukuyang nakatalaga sa kabisera. Iniulat din ng parehong mapagkukunan na hindi bababa sa 4 na ballistic missile ang matagumpay na tumama sa kanilang mga target sa Zaporizhia. Bukod dito, hindi bababa sa 6 na guided bomb ang pinakawalan sa mismong lungsod, habang 5 pang katulad na bomba ang bumagsak sa mga labas ng lungsod na nagdulot ng malawakang pagkawasak sa mga infrastruktura at nagpahina sa lokal na depensa ng militar ng Ukraine. Ang pinaka-controversial na bahagi ng ulat ay ang aktibidad ng Patriot missile system ng Ukraine. Ayon sa AMK Mapping, muling nagpaputok ang Patriot gamit ang mga advanced na PAC-3 interceptor matapos ang mahabang panahong pananahimik dahil sa kakulangan ng bala. Hindi bababa sa 4 na paglulunsad ng Patriot ang naitala sa kasagsagan ng pag-atake, na nagpapatunay na sinubukan nilang ipagtanggol ang kanilang himpapawid. Gayunpaman, sa kabila ng pagpapaputok ng mga mamahaling PAC-3 interceptor na ito, tila bigo silang hadlangan ang mabilis na pag-atake ng Russia. Ipinapakita nito ang mga limitasyong kinakaharap ng teknolohiyang kanluranin laban sa mga pinakabagong hypersonic missile ng Russia tulad ng Zircon, na dahil sa napakataas na bilis at komplikadong trajectory ay mas mahirap matukoy at maharang ng mga radar at interceptor ng Patriot
na nagiiwan sa Kyiv na may limitadong proteksyon. Sa ngayon, nananatiling tahimik ang pamahalaan at militar ng Ukraine hinggil sa mga ulat na tinamaan ang kanilang mga pasilidad na pang-industriyang militar at mga sentro ng lohistika. Ang ganitong uri ng limitadong pagbibigay ng impormasyon o pag-iwas sa pagkumpirma ay karaniwang ginagawa ng Kyiv upang hindi magbigay ng karagdagang impormasyon sa Russia tungkol sa epekto ng kanilang mga pag-atake habang sinusubukan ding panatilihing mataas ang moral ng kanilang mga sundalo. Sa kabila ng pananahimik hinggil sa mga instalasyong militar, iniulat ng mga lokal na autoridad sa Kyiv ang ilang pinsala sa mga sibilyang lugar. Isang bodega ang nasunog dahil sa mga labi ng drone at hindi bababa sa isang tao ang naiulat na nasugatan. Ipinapakita nito ang patuloy na panganib na kinakaharap ng mga sibilyan sa tuwing may nagaganap na malawakang palitan ng mga missile at drone sa pagitan ng dalawang panig. Sa rehiyon naman ng Zaporizhia, mas malubha ang naging epekto ng pag-atake. Ayon kay Ivan Fedorov, ang gobernador ng rehiyon na itinalaga ng Ukraine, ang malawakang paggamit ng Russia ng mga missile at guided bomb ay nagdulot ng matinding trahedya. Kinumpirma niya na 6 na katao ang nasawi habang 20 pa ang nasugatan, na nagpapakita ng mapangwasak na epekto ng mga sandatang ginamit sa pag-atake. Ang serye ng mga pag-ataking ito ay nagaganap sa isang kritikal na panahon kung kailan unti-unti nang nauubos ang mga bala ng Patriot ng Ukraine. Dahil sa kakulangan ng interceptor missile, humihina ang kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang sarili laban sa mga ballistic missile ng Russia na nagiging dahilan upang maging mas madali para sa Moscow na tamaan ang mga estratehikong target sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Upang masolusyonan ang krisis na ito, inihayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky noong nakaraang buwan na nakamit ng Ukraine ang isang kasunduan sa Estados Unidos para sa buwan ng pagpapadala ng mga Patriot missile. Gayunpaman, hindi binanggit ng Pangulo ang eksaktong bilang ng mga bala na ipapadala bawat buwan na nagiiwan ng pag-aalinlangan kung sapat ba ang supply upang mapantayan ang bilis at lawak ng mga pag-atake ng Russia. Ang mga huling pambobomba ng Moscow ay nakikita ring bilang tugon sa pagtatapos ng kampanya ng Ukraine na tinawag na 40-day pressure campaign. Sa kampanyang ito, pinuntirya ng Kyiv ang mga oil refinery, imbakan ng langis, mga sentro ng lohistika at mga paliparan sa loob ng teritoryo ng Russia. Ang kasalukuyang opensiba ng Russia ay tila isang pagganti na naglalayong pahinain ang kakayahan ng Ukraine na muling maglunsad ng katulad na operasyon. Sa kabuuan, ang naiulat na kabiguan ng Patriot system na harangin ang mga missile ng Russia ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe tungkol sa kasalukuyang kahinaan ng air defense ng Ukraine. Habang nagpapatuloy ang digmaan, ang kakayahan ng Kyiv na makakuha ng mabilis at sapat na supply ng mga advanced na armas mula sa kanluran ang magiging mahalagang salik sa pagtukoy kung gaano nila kayang mapanatili ang kanilang depensa laban sa mga susunod na malawakang pag-atake ng Russia.